Walang larawan, walang dokumento at walang opisyal na kumpirmasyon. Ito ang inamin ni Justice Secretary Frederick Vida sa isang press briefing araw ng Martes hinggil sa tunay na estado ni dating Congressman Zaldico. Pero ayon sa kalihim, ang mga katanungan mula sa foreign counterparts tungkol sa arrest warrant ni Ko ay sapat na senyales na hawak na siya ng mga otoridad. Ayon kay Vida, nakatanggap ng impormasyon ang Philippine Center on Transnational Crime hinggil sa lokasyon ni Ko, kasabay ng mga katanungan mula sa foreign counterparts kung may umiiral na arrest warrant laban dito. Isang senyales anya na maaring naaresto na ang dating mambabatas. Basically, nadito si Mr. Zaldico, baka may arrest warrant, may ganong notice diba? Na baka yung mga miyembro ng UNCAC ay kilala itong taon to, baka may international arrest warrant tungkol sa taon to, may ganun sila. Diba? Kung wala naman sa kanila si former Congressman Zaldico, ba't sila magtatanong? Nauna nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na si Ko sa Prague ng Czech Republic at tiniyak na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng legal na hakbang upang maiuwi ito sa Pilipinas. Gayunman inamin ng DOJ na walang pisikal na ebidensya na magpapatunay sa naturang pag-aresto dahil na rin sa mahigpit na data privacy regulation sa Europa. Hindi rin nagbibigay ng opisyal na kumpirmasyon ang Czech authorities alinsunod sa kanilang mga patakaran. So yung kabigatan na pakitaan mo muna ako ng picture na nakausap ni Ambassador. Tiyak ko, pagbalik ko, sasabihin nyo, Sek, pakita, nagpa-selfie ba kayo kay baka hindi mangyari yon. Baka kasi pinagbabawal yon ng kanilang panuntunan. At kailangan natin galang yung panuntunan nila. Sa kabila nito, nakatakdang magpadala ang pamahalaan ng isang team sa Czech Republic upang makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at alamin ang susunod na hakbang, kabilang na ang posibilidad na makausap o makumpirma ang estado ni Ko kung ito nga ay nakakulong. Sinabi pa ni Vida na patuloy na sinusuri ng gobyerno ang lahat ng legal na paraan upang maibalik sa bansa si Ko at nananatiling kumpiyansa na haharap ito sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Kapwa signatory ng Pilipinas at Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC na nagsisilbing batayan ng kooperasyon sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian. Naharap naman si Ko sa kasong graft at malversation, kaugnay ng umunoy substandard na 289 milyong pisong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Mga aligasyong mariinyang itinanggi. Sa ngayon, pala isipan pa rin kung kumpirmado nga bang naaresto si Zaldico.